What's up mga tol? So, for today's live, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay 10 driving habits na dapat mong sundin. So, ako nga pala si Richard and simulan na natin to. So, tapusin mo hanggang dulo tong video na to kasi yung mga babanggitin ko, ito yung mga posibleng makatulong sa'yo. So, simulan na natin. Nung bago pa lang akong nagda-drive, syempre, talagang kabado ako nun. And, nangangapa pa ako sa daan. Hindi ko alam yung mga ibang gagawin ko. Kaya, talagang kabado ako nun. So, tapos yung mga ibang mga traffic signs, di ko masyado pang matandaan, kaya medyo ako nun medyo alangan yung mga galaw ko sa kalsada. Kaya lang ako yung tamang nasa gedli-gedli lang kung magmaneho. So ayun, habang tumatagal, medyo kukuha ko na rin yung nagagamay ko na yung mga ibang kailangan gawin pag nasa kalsada ka. And habang tumatagal, mas nagigin ko yung confidence ko, mas nagiging okay na yung yung kung paano ko dinadala yung sarili ko sa kalsada, pag yung dawin na kung paano ako magmaneho. So, ayun, hanggang sa tumagal, habang tumatagal, mas dumadami na yung yung mga knowledge ko pagdating sa diskarte dun sa kalsada. Kung ano yung mga dapat iiwasan, at kung ano yung mga dapat dapat mong gawin. So, and then isa pa rin sa ginagawa kong paraan para mas dumami pa nun yung knowledge ko is nanonood ako sa YouTube kung ano yung mga dapat kong aralin, tapos kung paano ka dapat maging responsible na driver sa kalsada. So ito yung mga 10 tips ko para 10 tips para na habits na kailangan mo rin sundin. So, number 1, i-avoid mo yung distractions. So, pag nagmamaneho ka, pag nasa kalsada ka, dapat nakafocus ka lang. Wala kang ibang gagawin, kundi focus ka lang sa daan. Kasi, importante na nakikita mo yung paligid mo. So, wag mong intindihin yung mga ibang bagay dyan. So, ka lang. Tingin ka lang talaga diretso lang tingin mo. Para alam mo yung nangyayari sa daan. Saka, para aware ka kung ano man kung magkaroon man dyan na may biglang huminto, mas alerto ka dun sa kalsada. So, shoutout nga pala kay Glister J, saka shoutout kay Sean. Salamat sa panonood. And then number 2, pagpepreno ka dapat, yung tamang lang, swabe lang dapat yung preno mo. Hindi yung, pa din yung pagtapak mo.
Kasi ano delikado yun yung galing ka sa mabilis na andar tapos bigla kang pumreno. Kawawa naman yung maangkas mo. Masusubsob naman sila. Kaya dapat ano lang, yung alalay lang sa pagtapak para maging smooth lang yung pagdahan-dahan ng sasakyan. Hindi talaga susubsob yung mga sakay mo. And yung pangatlo pala, practice defensive driving. So, pag nasa kalsada tayo, kailangan yan alerto ka sa paligid mo Huwag kang masyadong didikit. Tapos dapat mabilis kang makaramdam kung halimbawa may mga sisingit. Dapat titignan mo rin 'yon kasi para maiwasan mo yung yung aksidente. Minsan kasi tayo mismo talagang maingat tayo. So minsan kasi yung mga nasa paligid natin yung yung nagiging cause ng disgrasya. Kaya napaka-importante talaga na alerto ka dapat dun sa kalsada. So number 4, safe following distance. Kailangan pagka nasa kalsada ka, tignan mo yung distansya ng yung nasa harap mo, kung masyado ka na bang dikit sa kanya, o baka kasi mamaya, pagka umatras, lalo na sa mga sa mga uphill, dyan, mahirap yan, lalo na yung mga truck, pagka, minsan kasi umaatras yan Tapos, paano yung pagka masyado kang dikit sa kanya? So, ang nangyari, sasagi ka pa niya. So, yan, magkokos pa yan ng abala. Dahil dun sa masyado kang dikit sa kanya Kaya yun yung iiwasan natin, mga tol. Tapos yung sumunod naman yung magmaneho tayo ng ng nasa tamang speed limit. Kasi lalo na sa expressway kasi na-check nila nade-detect nila kung ano ba yung speed limit mo. Kaya mapapansin mo na lang pagka nasa mag-e-exit ka na. Meron pa lang na na detect na violation. So sasabihan ka na ayun nga nag-overspeeding ka. Kaya magkakaroon ka ng ticket. So, iwasan natin yung mga ganung bagay. Shoutout nga pala kay Ronnie Laudit. Shoutout sa iyo. Salamat sa panonood. And next naman, don't drive under the influence of alcohol. Napakabawal yung ganong gagawin. Yung magdadrive ka, tapos lasing ka. Napakadelikado nun kasi may posibilidad na ma-aksidente ka sa kalsada kasi di mo naman na masyadong, lalo na pag lasing ka na talaga, yung pagkabangag ka na, minsan mahirap na kontrolin yung yung pagmamaneho kasi nahihilo ka na minsan may masasagi ka na dyan, kaya hindi siya talaga hindi dapat siyang gawin pag nagda-drive ka. So, number 7, dapat aware ka din dun sa mga blind spot. Lalo na yung mga nagda-drive ng mga yung mga 10-wheeler, yung mga malalaking truck. Kasi dito sa mga lalo na dun sa mga yung mga papasok na kalsada, yung mga maliliit lang na kalsada. Marami dyan mga yung mga sumisingit na sasakyan or yung mga motor. Mahilig kasi yan
tumabi sa truck. Kaya kailangan dyan dapat aware ka dun sa mga blind spot na yan kasi posibleng makadisgrasya talaga. Posibleng magkaroon ng wag naman sana yung masasagasaan or mababangga mo siya. Kaya dapat aware ka dyan sa sa ganyang bagay, sa mga blind spot. So next naman, number 8 yung tailgating. Dapat tol, pag nagmamaneho tayo, dapat huwag ka masyadong yung dumikit sa nasa harapan mo. Kasi delikado yan. Lalo na pag yung bigla siyang bigla siyang nag full stop, tapos ikaw masyado kang dikit. May tendency kasi niyan na magkabanggaan kayo kasi masyado kang dikit sa kanya. Kaya dapat nasa tamang distansya ka lang para hindi magkaroon ng mga ganong aberya. Then yung number 9, yung changing lanes without signaling. Napaka-importante bilang driver na pagliliko ka or magbabago ka ng linya, dapat magsisignal ka muna bago limiko kasi meron kang merong sasakyan sa likod mo na pag hindi ka nag-signal light, hindi siya aware na na liliko ka or kakaliwa ka or kakanan ka. Kasi wala kang signal light. So napaka-importante nung signal light na yan. Kaya pag ganyan, malayo pa lang mga ilang meters pa lang, mag-signal light ka na kung kakaliwa ka ba or kakanan ka. Para alam nung nasa likod mo kung saan ka pupunta. And last but ito, yung last importante to dahil number 10, ito yung disregarding traffic signs. Dapat simula pa lang nung natuto tayo mag-drive, dapat aware na tayo din sa mga traffic signs na yan. Kung ano-ano ba yon, kung anong tawag doon, para saan yon. Kasi responsibility natin yon na bilang driver na maging familiarize yung mga signs na yon. Kasi ayun talaga yung purpose nun kung bakit siya nilagay dyan is because na para sundin mo. And na rin siya part siya talaga ng sa buhay pagmamaneho. Dapat alam mo yung, kasi hindi lang naman sa pagmamaneho, may mga iba-ibang rules pati sa mga ibang bagay, dapat yung mga rules na yan or signs sinusunod talaga. Kasi pag hindi mo sunod, may kaakibat siya na penalty or violation. So dapat habang tumatagal tayo